Dalawang anak ng NBA Hall of Famer na si Hakeem Olajuwon papaanong makakapaglaro sa national team ng Jordan. Samantalang naglaro ang isa sa mga to sa nakaraang FIBA World Cup Under-19 para sa Team Canada. At meron na namang nabiyayaan ng local status ang FIBA sa national team ng Chinese Taipei. Habang si Quentin Millora-Brown ay hindi pinayagang maglaro sa Gilas kahit na ito'y merong Philippine passport bago mag-16. Yan ang ating mga pag-uusapan sa video na to. Unahin natin mga brody ang bagong local player ng Taiwan ngayon, ang kapatid ng ex-NBA player na si Jeremy Lin na si Joseph Lin. Dito para sa akin wala akong angal dito. Oo, born and raised talaga si Joseph kagaya ng kuya niya sa US. Doon na siya natutong maglaro, nag-high school at nag-college. Pero taong 2015 sa Taiwan na siya nanirahan at naglaro ng pro. So 10 years na siyang naninirahan sa Taiwan at naglalaro sa kanilang domestic league. Kaya itong pagkaka-aproba ng FIBA para kay Joseph Lin ay understandable talaga. Isa pa 33 years old na to kaya hindi rin sigurado kung magagamit pa ba siya ng national team ng Taiwan. Dahil mga bata talagang magagaling din ang mga guards nila ngayon. Kaya let's see kung makikita pa ba natin si Joseph Lin sa mga susunod na FIBA competition. Samantalang ang bansang Jordan ay nag-uumpisa na rin mag-angkat ng mga mixed Jordanian dahil ang anak ni Hakeem Olajuwon na si Abdullah at Abdulrahman Olajuwon ay nakapasok sa Final 12 ng Jordan National Team na sasabak ngayong FIBA Asia Cup. Wala naman sanang problema dito kaya lang nambuklatin ko ang background ng magkapatid na Olajuwon na pag-alaman natin naglaro pala itong si Abdul Aziz Rahman Olajuwon sa kakatapos lang na FIBA World Cup Under-19 para sa Canada. Nag-average itong si Abdul ng 7.6 points at 2.3 rebounds sa loob ng 14 minutes of playing time. At ayon naman sa FIBA eligibility rule, maaari lamang magpalit ng bansang ire-representa ang isang player hanggang 17 years old. Kaya lang na maglaro si Abdul sa Under-19 ng Canada, nasa 18 na siya that time. Kaya lumalabas na dapat hindi na siya pwede makapaglaro sa iba pang national team. Walang article na lumalabas tungkol sa kaso nitong si Abdul sa pagpapalit niya ng national team. Kaya walang malinaw na sagot kung paano makapaglalaro si Abdul sa Jordan. Pero eto yung nakikita kong dahilan kung paano naging local ang magkapatid na Olajuwon sa Jordan. Yung kuya na si Abdullah, may nabasa akong sa Jordan talaga ito pinanganak at ilang taon din itong nanirahan noong kabataan niya sa Arabic world. Habang si Abdul Aziz naman ang mas batang Olajuwon ay sa Canada na lumaki. Pero ayon sa mga article na ating nabasa, gaya ng kanyang kuya na si Abdullah, nanirahan din si Abdul Aziz ng almost 8 years sa Jordan. Noong kabataan niya kaya may residency na sila para sa bansang Jordan. At mukhang ito yung pinangahawakan ng Jordan Basketball Federation na kahit naglaro na si Aziz sa Canada ay nagawa pa rin nilang umapila sa FIBA. At for sure may Jordanian passport din na magkapatid before 16. Walang official approval tayo nakita mula sa FIBA pero kung makapaglalaro nga sila sa FIBA Asia Cup since kasama sila sa Final 12 ng Jordan ay malamang ganun na nga ang nangyayari. Residency ng 8 years at Jordanian passport ang naging susi para bigyan ng local status ng FIBA ang magkapatid na Olajuwon. Plus nirelease din si Aziz ng national team ng Canada since hindi naging malaking impact ang pangalan niya sa nakaraang Under-19 World Cup. Kaya hindi rin malabo na may another Olajuwon pa tayo makita sa national team ng Jordan, yung 6'2" point guard nilang pinakabatang kapatid. Samantalang ang 16 big man na si Quentin Millora-Brown ay dismayado sa naging hatol sa kanya ng FIBA. Dahil ayon dito meron naman siyang Philippine passport before 16. Yung green card pa nga daw at ayon sa Google napalitan yung berdeng pasaporte ng Pilipinas taong 2007 na ngayon maroon na. Kaya kung alam niya ang green passport, edi ibig sabihin 7 years old pababa pa lang meron na siyang Philippine passport. Ang concern lang ni QMB noon, ni kailanman hindi raw niya ito nagamit hanggang ito'y mag-expire na. At nito na nga lang siya ulit nakapag-renew noong maglalaro na siya para sa UP Fighting Maroon. Walang malinaw na dahilan kung bakit ginawang naturalized ng FIBA ang status ni QMB. Pero hanggang ngayon malakas pa rin ang kumpiyansa ni QMB at ng kanyang pamilya na eligible siya para sa Gilas. Sa katunayan pinalakad pa niya ang kanyang agent at abogado sa pag-apila sa FIBA ng kanyang eligibility. Ayon naman sa SBP may chance pa rin naman kagaya na nangyari kina Newsom. Pero kailan ba yun, diba? Kung kailan kupas na yung laro ni QMB? Tsaka malabo pa talaga maglaro yan sa PBA ngayon. Di bali na lang kung matatapatan ng PBA ang posible niyang kitain sa overseas. Gustong gusto ni QMB maglaro para sa Gilas pero syempre maikli lang ang karir ng basketballista. Kaya tama lang na mas piliin niya ngayon yung mas ikagaganda ng buhay niya habang malakas pa siya. Ayun, kayo mga brody, anong sa tingin nyo? Unfair nga ba talaga ang FIBA sa Pilipinas? O sadyang tama lang ang naging hatol nila?